higit ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng masasamang bagay na nangyayari sa mundo na natin. Hallelujah! 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 Higit ang kabutihan ng Diyos! Yes, God! Hallelujah! Higit ang Diyos, mga kapatid! Sa mga masasamang bagay, hallelujah! Pumingin ang Panginoon! Pumingin ang Diyos! Hallelujah! May gagawin ang tao na masama, pero paglaharan ang kabutihan ng Diyos! Hallelujah! Pumingin ang Diyos! Sa mga kapatid, totoo mayroong mga masamang nangyayari. Pero may hangganan. Ang kabutihan ng Diyos, sabi ng Biblia, ay magpakailan, kailan, paman, hallelujah. Wala na tayo sa mundo, mga kapatid, mabuti pa rin ang Diyos. Hallelujah, ako ang kamahal sa simbahan, hallelujah. Let us worship God. He is worthy of all praise. Come on, shout, hallelujah. With a voice of triumph, hallelujah. Iparating natin sa Panginoon ang pagpupuri natin. Ang pagsamba natin, mabuti. Mabuti ang Diyos sa buhay. Hallelujah, ganda ng pangalan ng Diyos. Alam namin ang masamang nangyayari. Alam namin ang problema pa ito. Alam din namin, hallelujah, na mabuti pa rin. Worship you, Lord. We love to worship you. Hallelujah. Hindi problema ang bibigay sa atin, mga kapatid. Itutulak tayo ng kabutihan ng Diyos para magpatuloy ng hallelujah. Hallelujah. Pwede ba kayo tanongin sino ang ginawa ng Diyos na mabuti sa araw na ito? Hallelujah. Sino ang ginawa ng Diyos na mabuti? Ang mga tao na pinunlakan, praise the Lord. Mga kapatid, pinunlakan niyo sa aking pagpupyan mo. Papayaran niyo sa mga hallelujah. Sinasabi kayo natin yung mga kapatid. Ayaw mong mawala sa Panginoon. Lagi mong tandaan kung saan ka galing. Bibig. Halika ng testimony sinili sa atin. Para magsimula. Tandaan mo kung saan ka galing. Lalo dapat alam mo. At lagi mo tandaan ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hindi ka mawawala ng mga kapatid.
na bumalik sa dati. Amen. At ayaw kong mamala sa kabutihan ng ating Praise the Lord. Kaya tayo magpapatuloy mga kapatid. Hallelujah. Shall we shout, praise God? Shall we shout, praise God? Gusto ko magturo mga kapatid sa inyo sa araw na ito. My burden is to teach the word of God. Amen. Yung mga bago kami talaga tawag namin grupo ng kasasunod na apoy. Pero habang tumatagal na kapatid, mas gusto namin magturo. Amen. Dahil ang pagtuturo ay nakakapagpatibay at nakakapagpalago ng pananampalataya. Hindi ko naman sinasabi ayaw ko ng pangaral dahil ang pangaral naman ay sa ikaliligtas. Kaya kailangan niyo salamat sa Diyos. Kung meron kang church na may pagtuturo at meron kang church na may pangaral ng salita ng Panginoon, kailangan kayo magpasalamat natin sa ating Panginoon Diyos. So we say, thank you, Jesus. Amen. Meron akong simpleng pagtuturo ngayon mga kapatid. Noong bago pa ako gusto kong maging malalim. Noong bago ako gusto kong maging malalim. Pero may gusto madali na lang maintindihan mga kapatid. Amen. Kasi minsan turo ka ng turo, yung nakikinig. Andun sa universe, mga kapatid. Kaya, meron akong simpleng itutulog sa inyo. In the book of 2 Corinthians, ito ay para sa church. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Meron akong simpleng pagtuturo, mga kapatid na ibabahagi. At magmumula ito sa teksto na para sa mga Corinthian church. Kaya natin na baptize in Jesus' name at ang bilingkod sa Panginoon. Hindi na ba kayo mga kapatid? Amen. Sabi ko na dyan na ba kayo mga kapatid? Amen. Okay, so magulit tayo lahat. Ganito ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. May 18, 2023. 2 Corinthians 6:14 says, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God. Yan ang gusto ko mga kapatid. Ang Diyos ay maging Diyos natin. And they shall be my people. Pagsingin natin ng verse 17. Therefore, come out from among them and be separate. Sa utos sa Biblia mga kapatid, gusto ko rin maunawa ay hindi lamang yung huwag kang papatay, huwag kang magnakaw,
church, may utos para sa church na kapatid. Kaya pag ikaw ay part na ng church, mayroong utos para sa iyo. At ang utos ay umalis tayo, lumabas tayo, humiwalay tayo. Sabi ng Panginoon, do not touch what is unclean, and I will receive you. So para tanggapin tayo ng Panginoon, kailangan lumabas tayo, umalis tayo sa mga bagay na pinapahiwalay sa atin ng Panginoon. And then in verse 18, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Purihin ang Diyos ng kapatid sa araw na ito. Maraming salamat sa kanyang mga salita. Pwede bang samahan niyo ang manalangin na mabigyang laya ang salita ng Panginoon sa araw na ito. At sa lahat ng nangangailangan ng salita ng Panginoon ay uuwi. May mensahe ng Diyos sa kanyang mga buhay. Pinupuri ka namin at sinasamba na bilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon sa Kristo. Tinataas ka namin sa lugar na ito, Panginoon, ikaw lamang marapat-rapat. Ikaw ang marinig, ikaw ang makita, ikaw ang maalala at matama sa araw na ito, Diyos. Kaya, Panginoon, samahan mo kami sa aming pagkakatipon, sapagkat sa aming sarili mo, wala ko kaming magagawa, Panginoon Diyos. Pero tulungan mo kami, Panginoon, na hindi maghari ang mga lalang ng kaaway sa buhay namin kung hindi ang nais namin, kaya kami namin, O Lord, ikaw ang maghari sa bawat puso at buhay ng bawat isa. Pero naman iniisip mo bawat isa, Panginoon. Basbasan mo kami ng mananalupa ang salita mo, banal na manahan sa aming mga buhay. Kailangan namin yung salita mo, pag-direksyon mo ang tulong ng Panginoon. Kaya pagpalain ang buhay ng bawat tatanggap ng salita mo sa araw na ito. Sa kapulihan ng pangalan ng Panginoon. Bless your church, bless your people, sa lahat ng nakasama namin online, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Maraming salamat sa araw na ito as we claim the victory na nagmumula sa iyo, Panginoon, for your glory and your praise. Ito ang aming samang dalangin, Panginoon, sa mga pangyarihang pangalan mo, Panginoon Jesus. In Jesus' name. Sabi natin in Jesus' name. Isang pa sabi natin in Jesus' name. Sa pagpapala natin ng Panginoon, praise God, praise God. Power to the eternal Lord, and in this morning, praise God. Amen. Yung malakas na talampak sa Panginoon. Ang Panginoon nating pag-aaralan ay mayroong pamagat na nagsasabi. Madali lang mga kapatid. Pamagat pa lang, madali lang. Easy ways. Ang gusto ninyo, madali lang. Easy ways to do. Mga madadaling bagay na gagawin in order to stay in God. Okay? We will hear easy ways to do. Amen.
order to stay in God. Saya kayo mga kapatid, sa Panginoon, hindi mo kaya praise God. Hindi na kayo mga kapatid. Hallelujah na kayo ako. Pagpalayan tayo ng Diyos. Kawawalan yung pastor ng mga kapatid. Pagpalayan kayo ng Diyos kasi hindi lang iinit. Dapat ikaw ulit, pastor. Dapat gano'n din na. Mga kapatid na. Puro tayo na. Pagpalayan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sa Pilipinas, wala man lang sa mga ikaw din na mga pastor. Pagpalayan ng Diyos. Salamat sa iyo, pastor. Praise God. Easy ways to do in order to stay in God. Ang tanong ko muna ito, gusto mo ba talaga manatili sa Panginoong Diyos, mga kapatid? Ayan muna ang tanong ko. Kaliwanagan muna tayo lahat, mga kapatid. Totoo bang gusto mo manatili sa Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Sino totoong gusto manatili sa Panginoon, mga kapatid? Mali ang pinuntahan mo o pumunta ka sa church para mawala sa Diyos, mga kapatid. Mali ang pinuntahan mo para mawala sa Diyos, hindi dito ang pupuntahan natin. Ang naniniwala ko wala sa ito na lahat ang pumupunta sa simbahan ay gusto nila manatili sa ating Panginoon. Amen. Meron pa bang gusto manatili? Hallelujah. Umalis na rin mga kapatid. Hallelujah. Mananatili pa ba tayo sa Panginoong Diyos? Shall we say praise the Lord? Hallelujah. We will talk about easy ways to do. To stay in God. So lahat ng gusto manatili sa Panginoon, good news ito mga kapatid. Lahat ng gusto manatili sa Panginoon, masaya dapat dito mga kapatid. Dahil maririnig ko kung paano manatili sa ating Panginoon. So we say, thank you, Jesus. Pero may mga bagay, there are things beyond our ability. Tandaan mo yan. Kailangan may hiwalay mo yan. Meron ang mga bagay na kaya, kailangan alam mo yan. Pero kailangan alam mo dito mga kapatid, kung mong kalimutan dito ang bagay na hindi mo kaya. Huwag kang pumasok doon. Hindi mo trabaho yun. Amen. Kaya maraming mga tao frustrated, maraming mga tao failure, maraming mga tao nagpapakamatay dahil pumapasok sila sa isang bagay na hindi nila kaya gawin, pero gusto nila gawin. Huwag kang pumunta doon sa mo sa katabi mo mga kapatid. Hindi mo ka magkaya eh. Pupunta ka pa. Niluluto mo na lang yung sarili mo pag ano. Dito tayo mga kapatid. Amen. Sa kaya natin gawin. Sige, praise God. Gawin lang natin yung best na magagawa natin. Ha? Gawin natin yung best na magagawa natin. Huwag mong gawin yung hindi mo kaya. So, praise the Lord. Halimbawa dito mga kapatid, patungkol sa utos ng Diyos. Dahil pag pumasok ka sa simbahan, hindi mo maiiwasan na meron kang maririnig na utos ng Panginoon. Meron at meron. Pag nagbasa ka ng Biblia, meron at meron utos ng Panginoon mga kapatid. So we say amen. Sa utos ng Panginoon, dalawa dalawa lang ang pwede mong gawin. Kaya yung bata pa rin ginagawa. Dalawa lang. Concerning commandments of God, dalawa lang ang kaya mong gawin. Sumunod at hindi sumunod.
Yun lang yung mga kapatid. Pero meron akong gustong paalala sa inyo dahil minsan papasok yung tao ay bago-bago eh. Ulitin ko, dalawa na. Susunod at hindi. Yun lang. Sa bawat utos ng Diyos, yan lang ang response ng mga kapatid ng tao. Susunod. Hindi. Pero kaaway ganito, kaya may mga nahuhulog sa tukso ng kaaway dahil itong kaaway ganito siya. Gusto ng kaaway, doon ka sa gitna. Ayaw na yung hindi ka susunod tuluyan, ayaw na yun, dahil mahalata siya eh. Lalo ayaw hindi ka susunod ka sa Diyos, ayaw niya natin yun. Ay gusto ng kaaway dito ka, Katrina, sa gitna. Yung sumusunod ka para sa iyo. Anong ibig sabihin mo? Hindi ka sumusunod ng buo. Para lilin-langin ka ng kaaway at ng sarili mo na at least, yan, kaysa hindi sumunod, at least, nakasunod ako, tayo hindi. Yun ang isang tukso ng kaaway. At tukso sa mga tao na kapatid na at least, di ba? At least. Di ba? Gumawa ako kahit paano. Pero kung hindi mo pa rin nasunod ng buo ang utos ng Diyos, hindi ka pa rin nakasunod sa Diyos. Manila ba yun mga kapatid? Dahil sa Biblia ay mayroong mga halimbawa na kayang gawin ng tao at nangyari sa Biblia sa mga tao noong tumanggap sila ng utos sa Panginoon. Ito, hari ko ito mga kapatid, makinig ka. Si Hari Saul. Okay? Dahil ang problema ng tao, lalo-lalo na kung ano ng palataya, hindi ka nagsisimba, dito nagmumula ang problema. Makinig ka. Sa mga bagay na nabigo tayo na gawin, yung kaya natin gawin. Ulitin ko sa'yo, haan na iparamit din na rin ako ibanak na kaya. Ang Diyos ay hindi mahina ang ulo mga kapatid. Ang ipapagawa ng Diyos sa atin, yung alam niya, kaya natin. Okay? Ulitin ko, para maliwanag tayo. Kaya nagkakaproblema yung mga dumalo sa simbahan na mananampalataya ay dahil hindi nila nagagawa yung kaya nilang gawin kapag narinig nila ang utos ng Panginoon. Ito yung halimbawa mga kapatid. Basahin mo sa 1 Samuel, sulat mo lang. Chapter 15, verse 22 to 23. Ganito ang makakabasa. But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice? Kung sabi ng Biblia, obedience is far better than sacrifice. Listening to Him is much better than offering the fat of rams. Ito ay sinasaway, tinuturuan ni Propeta Samuel ang hari. Dahil nung inutusan ng Panginoon ang hari, hindi niya sinunod ng buo. Sumunod siya, pero hindi kompleto. Kaya mga kapatid, sana nandito tayo mga kapatid ngayon, buong-buo para sa Panginoon mga kapatid. Sabi si Praise the Lord. Pumunta siya, sabi ng Panginoon, patayin lahat ng alagang ngayon, lahat ng mga tao, ay bata na nagbiligid pa lang, nanay lahat, patayin lahat. Pumunta siya, sinabot mo yung mga isita, pero
pumili siya ng magagandang tao, pumili siya ng magagandang hayop para daw ialay sa Diyos. Sabi ko, magandang palusot na kapatid. Maganda. Ganyan tayo minsan. Yan yung sinasabi kong track ng kaaway. At least sumunod ka. At least sumunod. Pero hindi sumunod ng buo. Okay? Meron siyang kaya gawin, hindi niya ginawa. Verse 23, mga pagkakas dito. Sabi ng propeta sa kanila, rebellion is as bad as the sin of witchcraft. Hindi mo kailangan magkaroon ng malisting para gawin ang pagkukulang na kapatid. When you have a spirit of rebellion, yan, mamaya, papaliwanag ko yan kung anong rebellion, mga kapatid. And stubbornness is as bad as worshiping idols. Idolatry ang stubbornness. Para kang sumasamba sa mga aniko at mga Diyos-Diyosan kung ikaw ay matigas ng ulo ng mga stubborn. So because you have rejected the word of the Lord, itong sabi sa kanya, He has rejected you from being a king. Diyan ba ba kayo mga kapatid? Tingnan may dito sa mga bersikulo ito, pag narinig ng tao ang utos ng Diyos, is either you obey or disobey. Ano ba lang? Pag dito ka sa gitna at ringa ng iyong tukso, hindi ka pa rin nakasunod. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos sa mga kapatid. Hallelujah. So verse 22, mga kapatid, makikita natin na napakahalaga sa Diyos ng pagsunod. Sabihin mo sa katabi mo, please, na sumunod tayo sa Diyos. Sabihin mo, please lang, sumunod tayo sa Diyos. Please na. Amen. Dahil ang tagumpay, ang bendisyon, ang kapangyarihan, ang pagkilos ng Diyos ay nariyan sa pagsunod sa kaubustan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi sayang ang pagsunod mo, kapatid. Hallelujah. Purihin ang Diyos, hindi sayang ang pagsunod natin sa Panginoon. Dito sa verse 22, pinaliwanag, ito yung karamihan response ng mga tao. Pag narinig ang utos ng Diyos, bibihira ang sumusunod ng buo. Makinig na, manu-manu. Kaya sabi ng Panginoong Kristo sa Matthew 7, kukunti lang ang makapasok. Kukunti lang ang makapasok sa daan patungo sa buhay. Sana kasama tayo doon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko, sana kasama tayo doon na makapasok. Tulungan mo kami, Panginoon. Amen. Dahil mas maraming papasok sa panahon na tayo. At yung verse 22 yung maraming tao, mga kapatid, kapakita ko sa inyo. Rebellion sa salita ng Panginoon at stubborn sa salita ng Panginoon. Yung pagsunod ko kunti lang. Kung basa kayo ng Biblia, kung basa kayo ng Biblia,
Ipapaliwanag ko. Basta, ano yung rebellion? Di ba, alam natin yung mga rebelde, alam natin. Rebelde tao. Yung rebellion, yung espiritu ginagawa ng tao. Pero itong rebellion, sa salita ng Panginoon, ayaw kong gawin. Yan, ang rebellion. When you say rebel, when you are a rebel, pag narinig mo ang salita ng Panginoon sa hindi ako susunod dyan, ganyan ang rebellion. Ang iba na mga pagandang tema ng aking saan po ang mga rebelde dito mga kapatid? Na pumunta dito, makinig ng utos, para hindi sumunod. Rebelde mga kapatid. Huwag ganon. Ito yung stubborn. Sabi ko, kukunti lang ang sumusunod sa utos ng Panginoon. Inan, kukunti lang. Mas marami yung nandito sa verse 22. Rebelde, hindi sumusunod, at yung stubborn. Alam mo yung ibig sabihin ng stubborn? Meron akong definition na kinuha sa dictionary. Pero gusto ko yung paliwanag ng kanila. Ang stubbornness, sabi ng verse 22, ay parang ako sumasama sa Diyos-Diyosan. Dati na lang, sinignan mo yung mga rebulto doon, kung nakakilala ka sa Panginoon. Pero kung meron kang stubborn spirit, kahit sinignan mo yung rebulto, kasla kalagta, ang dahil hindi Diyos-Diyosan. No, ang espiritu nga, pag-stubborn. Alam niyo yung stubborn sa dictionary, ganito. Perform or carry on unyielding or obstinate. Pag sinabi obstinate under opinion. Gumagawa naman. Sabi ko sa inyo, ang response ng tao sa utos mula kay Haring Saul, ito, susunod. Pero sa verse 22, you might rebel, hindi ka susunod mo talaga ang isa. Hindi sumunod. Pero si Saul sumunod. Pero hindi kompleto, di ba? Ang stubborn ganito, para maintindihan niyo. Ito yung tukso mga kapatid. Ang ibig sabihin ng stubborn ganito, susunod ako sa Diyos. Pero gagawin ko sa gusto kong paraan. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Parang pinahirahan-hirahan. Humihinga pa ba yung mga kapatid ninyo mga kapatid? Ito yung marami ngayon. Susunod ako sa Diyos! June! Pero, hindi ko yan ito. Lukasak na. Makinting lang mga kapatid. May mga nagbibigay sa church. Pero mga kapatid, na tayo nagbibigay. Hello mga kapatid. Amen. Pero yung iba, nagbibigay sa paraan na gusto niya. Naintindihan niyo na ako mga kapatid? Lahat tayo bumabalakbak na nagpupuri. Naintindihan niyo na ako ngayon? Nagpupuri sa Panginoon, pero stubborn. Nagpupuri ako sa Diyos. Yung gusto ko lang na paraan mga kapatid. Kaya nahihiwalay. Lagi sa Diyos. At napapansin niya ang mga lingkod ng Panginoon, mga kapatid, na tuwing may utos ng Panginoon, maihiwalay mo yung mga taong ayaw susunod, yung mga susunod sa gusto lang nila, at lalo higit madaling makita yung mga tao pwede ang pagsunod nila sa Panginoon dahil ang buhay nila ay may kapangyarihan. Sabi si Praise the Lord.
Amen. E huwag tayo magpapadala sa kaaway mga kapatid. Amen. Susunod na rin lamang tayo sa Panginoon. Kailangan sumunod na tayo sa Diyos ng totoo. Sa Christ the Lord. Makinig kayo lahat. Ipamuhay natin itong sasabihin ko. What we can must be to obey God. And what we can is to disobey the Lord. Dapat ito, ang magagawa natin ay ang sumunod sa Panginoon. At ang dapat yung hindi natin magagawa ay yung hindi pagsunod sa Diyos. Hindi mo kami intindihan na kapatid, dapat simulan na yung araw. Ang kaya kong gawin ay susunod sa Panginoon. Pag-usapan niya yung susunod, hindi ko kaya yan. Ayaw ko yan, hindi ko kaya yan, hindi pagsunod. Ang kaya kong gawin ay sumunod sa Panginoon. Hindi natin na-explain yung mga kapatid. Ang kaya kong gawin ay hindi tutuan ang Panginoon. Ang kaya kong gawin ay hindi pangunahan ang Diyos. Ang kaya ko lang gawin ay sumunod sa Panginoon. Pag-usapan mo hindi pagsunod, hindi namin kaya yan. Ayaw ko yan. Ang kaya ko lang gawin ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sa Diyos sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin kaya. Dapat, para naman yan ang sagot natin. Pag huwag susunod sa Diyos, hindi mo kaya. Pero hindi mo rin kaya ang resulta pag hindi ka sumunod sa Panginoon. Inalisan na si Saul ng kaya. Kaya nga, Marcel, pag narinig mo ng utos ng Panginoon, wala kang ibang choice. Kung hindi, gawin mo yung kaya mo gawin. Sumunod. Ulitin ko, pag meron kang narinig ng utos sa hindi mo sinunod, hindi mo kaya. Diyan nagsisimula ang problema. Diyan nagsisimula ang kapahamakan. Alam niyo, ang Biblia mga kapatid, amen? Lahat ng tao ay nadamay. E mag-ingat tayo sa mundong ito. Mag-ingat tayo. Na nagsimula ang kasalanan sa isang tao. Pero nagkadamay-damay na mga kapatid. Hallelujah. Nandiyan pa ba kayo? Sinabi ng Panginoon, huwag kainin! Ang dali! Dapat meron silang ugali ganito mga kapatid. Ang kaya kong gawin ay susunod sa Panginoon. Dapat ganito ang ugali niya, ang hindi mo kaya gawin. Yung hindi susunod sa Diyos. Kaya nung binaligtad nila mga kapatid, ang hindi ko kaya gawin, yung susunod sa Diyos. Binaligtad nila, ang kaya kong gawin ay yung hindi susunod sa Diyos. Tingnan nyo mga nalibang kasi sa kasalanan ng isang tao. Sabi ko sa Romans 9:12, therefore, just as sin entered the world through one man, the death through sin, and in this way death came to all people because all sin. Sa kasalanan ng isang tao, sa pagsuway ng isang tao, umasa ang kasalanan at kamatayan at ngayon nangyari na rin niya sa mundong ito, damay-damay na. Lahat ay makasalanan na. Amen? Lahat ay pwede na pasukin ng
mag-ingat na kayo sa mundong ito. Nabubuhay pa ba tayo sa mundong ito, mga kapatid? Ang mundong ito ay napakadelikado. Damay-damay po dito sa mundo. Shall we say, thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil sa umaga na ito, sa tulong ng ministeryo na bigay ng Panginoon sa atin, yung kasalanan at yung kamatayan, pagsusunod tayo at gagawin natin ang magagawa natin sa Panginoon. Ang kasalanan ay may solusyon. Ang kamatayan ay may solusyon. Amen. Pumasok ang kasalanan at kamatayan sa pagsuway. Pero mga kapatid, pumasok ang kapatawaran at buhay na magandang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang gawin natin ugali sa ganitong araw na ito ay magkaroon tayo ng ugali na ang kaya kong gawin ay sumunod sa Diyos at hindi ko kayang gawin ay hindi sumunod sa Panginoon. Pupurihin natin ang Panginoon. Hallelujah! So you say, praise God. Praise God. Hallelujah. Sa mundo ito, mag-ingat kayo. Damay-damay dito. Nagsimula yan sa demonyo. Ang impyerno ay ginawa para sa demonyo. Pero gusto ng demonyo na kasama siya. Eh, Marcel, gusto na rin kasama. June, gusto na rin kasama. May si Sister Marilyn. Sister Marilyn, gusto na rin kasama. Sister Marilyn, kayo lang na. At ikaw, gusto ka lang makasama. Huwag na kayong tampo. Lahat tayo gusto lang makasama. Ang plan niya, hayaan kanyang makarinig ng utos ng Panginoon. Pero huwag kang susunod. Kung susunod ka man, gumawa ka pa rin. Pero wag buo. 3-4 lang. Pero gusto ng kaaway. May kasama siya. Pero salamat sa Panginoon. Simula na nagpadala ang Panginoon ng pastor sa buhay ko na kapatid nila. Gusto din ang Panginoon damay-damay. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod kay Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Meron lang kasagutan. Meron lang solusyon. Hallelujah. Sa gawa ng kaaway. Sa buhay ng tao. Kaya ang pinakamagandang gagawin natin. Hallelujah. Manatili tayo. Sabi mo sa tabi mo, manatili tayo. Pero para tayo manatili, kailangan gawin natin yung madaling na mababay na yung mga kalusahan. Okay? Number 1, yung teksto natin. Ang daming binamit dito sa teksto, mga kapatid. Huwag kang makisama ng pantay sa mga hindi mananampalataya. Dapat lagi kang may boundary. Okay, pareho na tayo ng salita. Huwag gano'n, Maxen. Hindi pwede. Pati damit, pati itsura. I'm equally yoked together with unbelievers. Tingnan niyo, for what fellowship with righteousness, with lawlessness? What communion, pagsasalo ng liwanag? At kadali naman kasuntuan ng liwanag at hindi mga kapatid. Hindi mo kaibigan yan. Nagkakaroon lang ng kadiliman pag walang liwanag.
Hello mga kapatid. Hindi pwede magsama yung pag-iwan, walang kadiliman. Tandaan niyo yan. Hindi pwede magsama yan. Nagkakaroon lang ng kadiliman pag walang liwanag. Eh sabi niya dito, ano ang pakikisama? Meron si Kristo at si Lilian. Hindi pwede. Hindi na napag-aralan natin dito, no? Hindi pwede na mayroong kaalaman ng Diyos sa demonyo na hindi mo kalaban ng demonyo mga kapatid. Yun. May problema ka, may demonyo na kalaban ng Diyos, pero yung demonyo hindi mo kalaban. Delikado yun. Delikado yun. Delikado yun. Delikado yun. Kailangan yung kalaban ng Diyos ay kalaban mo din. Hello? Hindi pwede magsama. What part? Ano ang bilang ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Tayo daw ay templo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi pwede na may nakakahelogin sa templo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi dito, mga kapatid, ang pinakamadaling nagagawa natin sa mundong ito na punong-puno ng hindi mananampalataya. Mundong ito na punong-puno ng maling Diyos ang paniniwala. Mundong ito na punong-puno ng kadiliman. Mundong ito, mga kapatid, na punong-puno, hallelujah, ng hindi katuwiran. Ang magagawa natin dito pagdali ng madali na, the easy way to do, to stay in Christ, number one. Hallelujah. Separate yourself. Matuto kang ihiwalay yung sarili mo. Madali na, di ba? Ang simple, no? Hindi mo na kailangan ng computer, mga kapatid. Ina. Hindi mo na kailangan magbasa ng mga ibig sabihin sa Hebrew translation. Hindi mo na kailangan yan, Katrina. Ano yung ibig sabihin sa dictionary? Ano ibig sabihin kaya sabihin na? Madali lang. Kailangan marunong na ihiwalay sa dito. Sa teksto natin. Come out from among the sumina. Tulungan tayo ng ating mga mga. Madali lang, kaya natin tulungan. Narinig mo ang kayo sa church? Kasalanan mo rin sa simbahan pag ginugusto mo panahon mo. Tapos sisisihin mo sila. Kasalanan mo ng pastor. Hindi mo ginawa yung number one. Ang dali lang na doon, inso, ang dali. Isira, ipakita nila. Hello? Hindi turo ni Kristo. Division! Ang mga isinabi pa rin, hindi mo ito. Magtatanong iso, kasumili na kayo. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Basol mo! Kaya gusto ko yung palalahanan, mga kapatid. Nakakaawa yung tao pag nahulog sa butas. Huwag yung tatawanan. Pero ngayon sa panahon natin, para mayroong views. Ilay mo, para uy, kawawa naman ito. Mga kapatid, sa bandang sinili ito, mga kapatid. Lumabas, tumakas ng alas 12, pumunta magduta daw yan. Nahulog sa kanan, kawawa naman, mga kapatid. Ang grabe, 1,000 views ko. Hindi natin pag-urat sa akin ng TV. Nakagano na kaya nag-iisip na yun. Hello, mga kapatid. Diba, nakakatawa ka? Nakakaawa? Hindi nakakatawa. Nakakatawa lang, nabinag lang. Ito ang nakakalungkot. Kinig kayo lahat.
ikaw mismo. Ayan, mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Nakita na ninyo kung paano ginamit ng kaaway yung mga ginamit ng kaaway. Please lang. Anong pakikisama meron kay Kristo at kay Belial? Sabi ng Biblia, mga kapatid. Kung kay Kristo ka. Kung hindi ka kay Kristo, dyan ka na. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Matuto tayong ihiwalay ang sarili natin. Pwede bang mamaral, mga kapatid? Sabi ko, pwede ba akong mamaral bilang pastor? Ha? Tinitira na yung pastor ko yun. Ay, hindi makatagal nito yung mga yun. Paiyak-iyak pa. Nung takalis, paiyak-iyak pa. Sana makapanood nyo ito, mga kapatid. And then, tinitira na ako. Pati kayo, mga kapatid. Paiyak-iyak pa. Ayaw-ayaw. Tumalikod na. Paiyak. Ayaw-iyak na. Plastic na. Paiyak-iyak pa. Hindi ka talaga magiging loyal sa pastor mo. Kung hindi ka makasunod, kung saan-saan ka mga kapatid, nakikinig. Hindi ba kayo mga kapatid? Sinisira niya yung pastor. Naingit ka sa ibang mga pastor nila kayo. Yung pastor nila hindi yung pinagtatanggol niya. Sabi ko, kaya ako magkaroon ng mga yung pastor nila. Pero hindi sila magaling mag-ibang. Maayos pa na naman ako sa iyo. Kaya natutuwa ako sa akin. Dapat po ganito. Ganyan. Dapat pag si Marcel, nakarinig ka mo sa pastor. Ganito. Takod mo na. Tapos mo may gabing ang gilong ni Marcel na. Mabilis dyan na. Yan. Ang bundo sa amin, kaya mga kaya mga sa ito, bundo sa amin. Diyos, itakot bundo. Tapos gusto mo makapaglingkod sa bagay ng mga nangyayari. Huwag ganito na lang, huwag dyan ako, ganito kayo sa akin natin. Sa church ka na. Naririnig yung tao nagsasalita laban sa church. Isilang kami. Hindi yan ang gusto mong marinig. Ang gusto mong marinig, ang church ay katawan ni Kristo, ang church ay papatawarin, ang church ay palalakasin, ang church ay pagpapalain, ang church ay tatapusin, ang church ay babalikan, ang church ay tutulungan ng Panginoon, ang church ay hindi pinagpapayaran. Amen! Yung pinapakinggan mo, mga laban sa church. Ay nakakalungkot pag lahat na lang ay tatanggapin natin sa mundo nito. Ulitin ko na mga delikado ng mundo nito. Damay sa mundo nito. Di ba naalala nyo, sabi ko, huwag kakausapin yung mga ganitong tao, naalala ninyo? Kinausap pa rin nila, kaya magaling na agad sila, pagkasawa. Hindi na natin yan sa discord. Sa pagdating nila dito, ang bibiling ng ano. Ang bibiling. Yan. Dapat na yan. Ang number one, madali lang naman isip. Isip na. Yung dapat naman tayo, magluto kami pa. Di ba? Wala silang sinasabing maganda. Si pastor ganito, si pastor ganito. Sabi ni pastor ganyan ka. Sabi ni pastor ganito ka. Kailangan matatagal namin ng number one.
Kaya nga pa yan, sumi number one, easy way. Ha? Sino? Ay, ang take na ba? Kasi kaya ituloy mo lang ito rin na kaya pamilya mo. Sino? Amen! Kung gusto mong manatili sa Panginoon, pag-aralan mo ihiwalay yung sarili mo laban sa kadiliman, laban sa pagkatulong ng iba, laban sa hindi na matulitan. Hallelujah! Kung gusto mong manatili sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, at magiging Diyos niyo ako, at magiging mga anak ko kayo. Hallelujah! Nagkakaroon ka ng relasyon sa Panginoon kung marunong kang ihiwalay ang sarili mo. Kaya ang nangyayari sa kanila, hindi sila marunong lumiwanag. Sige, pakinig kung pakinig dyan. Nag-aaral dito, pero ibang pinapakinggan. Walang patutunguhan na mga. Sa Matthew 13, basahin nyo. Nabasa nyo ito pag nagbabasa kayo ng kayo na araw-araw. Mga nagbabasa pa ba kayo? Kasi nagbasa ka ng Biblia, inalaw, basa-basa kami. Amin mo tayo, gano'n siya. Well, ang basa tayo amin. Pinapabasa nila kasi sa school, pinapamemorize pa tayo doon sa school. Dito ba kapag gawin natin para sa Diyos? Sabihin gawin natin para sa Diyos. Makita mo lang ng Panginoon pag namatay tayo. Isa nga talagang meron tayong interest na makita ang mga kaubusan sa lihan ng Panginoon mga kapatid. Amen. Charles Willis tayo. Praise the Lord. Sa lahat na nagbabasa ng chapter 11, nabasa niyo ito chapter 13. Basahan na. Yan chapter na kayo eh. 17 na yata kayo. Ama? O 16? 17 na lang. Mayroon niya lang hindi nagbabasa dito. Ako kayo magsisinungaling na. Magbasa kayo, Billy. Ayan, GB, araw-araw. Magbabasa kayo dyan. Bantahin ito. Turuan niyo! Turuan niyo sila. Ay, versikulo. Turuan niyo yung mga anak niyo ngayon. Pakimbot-kimbot ang ito. Turuan natin sila. Mga bagay pagpapulo sa Panginoon. Kung nabasa niyo, chapter 13 ng Matthew, verse 24 to 30. Ano ko na lang, ikwento ko na lang. Ang Panginoon ay naghasit ng mabuting pinili. Kaso umalis siya ng kapatid. Mayroong kabatising muglat. Dito sa church, tanggapin ninyo lahat ng mabuting pinili na salita ng Panginoon. Dahil paglabas na ito, bakit ang Panginoon dyan nagkamasit sa inyo ng pagdududa at mga negatibong bagay. Sabi ko kung nag-receive yung Panginoon ng mabuting pinili, mayroong bumalik, nag-receive din ng tears. At umupo pareho. Amen. Ang problema kasi dito sa halaman na ginamit ng Panginoon, magkamuma. Magkamuma yan yung tsura. Pakibunga halos parehas. Nakakadaya mga kapatid na nagawa ng kaaway. Nagkadaya na ng kaaway. Ay, nadali na nito. Pakinig ka. May nalapit silang Biblia, di ba? Pag-tung-ting-ting-tung-tang-tang-ting-ting-ting-tung-tang. Kaya pangyarihan din sila kaaway. Nagdayain na ako. Basahin ko sa Exodus, nagdayain na lahat ng ginawa ni Moses, ginagawa. Para may malinlang mga awa.
hindi ka talaga sinubo ng Panginoon, hindi mo alam. Hindi mo nakikita mga kapatid kung wala sa iyo ng Panginoon. Kung magpasalamat tayo mga kapatid, Amen. dito nahihiwalay natin mga kapatid. Kung hindi sa Panginoon. So sabi mo lang, mga Panginoon, bunutin na namin yung mga damo. Pinanin kami ni Mama mga kapatid. Amen. Piisina na naiyan niya. Yung robot. Ay, minsan ganyan tayo. Kasi aalis mas pala. Nauna ako dito. Sa upuan ko eh. Kaya nandiyan ka na maghapon. Lahat ng pinagkukwentuhan na nila. Alam mo na yung buhay na ganito. Alam mo na yung buhay na gano'n. Mali yun mga kapatid. Marunong kang humiwalay. Amen. Sabi si praise the Lord. Praise the Lord. Ang galing, di ba? Kaya pag nadali ka pa ng naway dito, ayaw mo na. Ang dali, easy way is to separate yourself. Sabi ng angel, Lord, pwede hiwalay namin yung mga damo. Ang sabi ng Panginoon, wow. Lalala ko tuloy yung tatay nila naman. Lalala ko siya. Marunong din yung tatay. Malas lang, hindi ko minanaman. Yung kalina niya, hindi ko minanaman. Sabi sa akin, kung totoo talaga yung Biblia na kung totoo talaga yung Diyos na yan, sabi ng tatay sa akin, ba't di niya tanggalin lahat ng masama sa mundo? Ay, nakakamuti. Naalala ko yung president ng mga sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, huwag mong bunutin yung mga masasamang damo. Bakit? Hindi na rin mga ang iniisip ng Panginoon. Baka madamay yung mga mabubuti ginagawa. Hindi pag binagsak kayo ng Panginoon ng bumungan, hindi tayo matatamay tayo. Amen. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Amen. Mapabuti ang Diyos. Amen. Ito kung sabi ko sa tatay ko, tatay ko yun. Huwag mong sabihin niya na huwag kang mamamali sa alcohol. Nagharap yung ganyan. Huwag mong sasabihin, kung talaga ang Diyos ay mabuti, bakit tinatanggalin lang ng masama? Mag-iingat ka, bagay sa alcohol. Di ba? Amen. Kaya samantalang natin ang pagkakataon ng mga kapatid. Itama ang lahat, ayusin ang lahat, para kung dumating na ng panahon na yan, alam mo, na mayroong Diyos na katulong sa iyo, hallelujah, at hiniwalay mo yung sarili mo. Sa mga ayaw ng Panginoon, hanggang sa iyong Biblia mga kapatid, let both grow together until the harvest. At that time, I will tell harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned, and then gather the weeds and bring it into my barn. Hindi ba? May paghihiwalay. Ulitin mo sa mundong ito ay puno ng damay-damay. Kaya huwag mong hintayin na yung masama ay hihiwalay sa iyong gagawin. Ikaw lang hihiwalay siya. Hello? Sa eskwelahan, mamaya, pagpasukan, ikaw lang humiwalay. Nagkakaroon, bakit gusto na naman ako mag-lipstick? Gusto nila mag-ikat? Bakit hindi sila matutong mag-make-up at mag-lipstick? Lagi nilang kasama! Gandang-ganda na nila sila. Tulungan tayo ng Panginoon mga kapatid. Amen. Humiwalay na. Humiwalay na. Dali, di ba? Amen. Easy way to do is to separate yourself if you want to stay in God. Sa ilang mga baybay at yung bigidda na dumangker, nagitimpli, kung kinurot, kinintol pagay,
Ibagat ko kalagiti agani, maunahan da, makarutan ng ikiruot, sa karagatan nga ipuon. Kalpasan na, anyin na kalagiti triko, kaya ibulin na ating naman ko. May paghiwalay. Hindi pwedeng magkasama ng iisang lugar, mga kapatid. Kung ayaw nila ng Kristo, bahala sila, mga kapatid. Kung ayaw nila ng Word of God, bahala sila. Kung ayaw nila ng lingkod sa Panginoon, bahala sila, mga kapatid. Kung ayaw nila ng gawa ng sanglibutan, bahala sila. Ang gagawin natin madali ay ihiwalay natin ang sarili natin para manatili tayo sa Diyos. Wala kang gusto manatili sa Panginoon. Humiwalay tayo. Praise the Lord. Pangalawa, dalawa lang na makatutulong ni JB, ni JB. Lumipag kaya amin natin ako sa Mobile Legend. Lagi mo kasama ka kayo. Alam ko na kasi ng bakit naging love mo sa'yo. Diba? Diba? Ano sa kayo? Pagbulit ko sila mo sa'yo. Gusto mo palang maging malago sa pananampalataya. Ang unang mag-iwanan. Hindi pwede gusto mong maging anointed sa pagtutog, maging anointed sa ministry, maging anointed sa pagtuturo. Sino ang lagi mong kasama? Ayaw mo naman silang hiwalayan. Madali lang, di ba? Number one, siyempre Diyos. Huwag mong gawin yung hindi mo kaya. Ano na yung hindi mo sinusunod? Huwag mong gano'n. Hindi mo kaya yun. Huwag mong gano'n. Madali lang. Strana. Wala ka ng gusto. Amen. I-unfriend natin. I-block natin. Hello. Tulungan tayo ng Diyos. Madali lang, mga kapatid, di ba? Pangalawa, mga kapatid, Hebrews 10:24 and 25. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kung ganito, di tayo liwayan, di palagigimong tayo. As ang araminin na itinagpunga, ang anda ay umahatimanan, pipinagrin tayo. Data makita, panagpipinagrin tayo. Data makita yun na masilipin yan na. Kanina, humiwalay. Dali lang. Alam mo pala kung kaya nila ng Lord God. Hiwalay mo. Alam mo pala kaya nila ng Holy Ghost. Hiwalay mo. Hiwalay mo. Hiwalay mo. Hiwalay mo. Eh noon pa sa church, magkakasama niya. Mahilig, mga talagang mga tao, magkakasama sa mga magkakasama. Magkakasama din yung mga rebelde na magkakasama din. Magkakasama. Magkakasama. One for all for all. Yung galing na isa, galing na nila, yung mga bakit na. Yung galing niya, di ikaw lang. Galing na, dapat kayo tayo lang. Huwag galing na ako lang. Limundong tao doon, mga kapatid. Ang galing na lang. Yung wala yan! Nadali din na namin ito. Wala na kasi ito. Iwala yan. Yung dapat, iwala yan. Hindi na ito.
yung dapat, samahan ang galing. Diba? Oh. Stay in God's fellowship. Dito natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon noon pa, mga kapatid. Sabi ko noon pa, wala pa yung church. Nandiyan pa tayo sa maliit na mapilihan. Ang presensya ng Panginoon. Nandiyan na ang salita ng Panginoon. Nandiyan na ang pagkilos ng Diyos. Nandiyan na ang kapangyarihan ng Diyos. Nandiyan na ang dami ng pinagaling. Ang dami ng ginawa ng Panginoon. Dapat marunong tayong maniwalay sa iba at marunong tayong magipagkaisa sa fellowship ng Panginoon. Gusto mo maging anointed, dami mo kasama yung mga kaibigan sa church. Ayaw mo naman kasama yung lagi sa church. Pag nagsasalita si pastor, nagkukwento, hindi ka nakikinig. O kaya pag nagturo ka dito mga kapatid, hindi ka makapagturo ng maayos. Hello mga kapatid. Gusto mo okay ka, pero kasama mo lang ay hindi okay. Amen. Hindi po pwede gano'n mga kapatid. Dapat alam mo yung mga lalaki mo dapat kasama. Amen. Kapag allergic ka sa ministry, allergic ka sa church, allergic ka sa lingkod ng Panginoon, may problema mga kapatid. Baka hindi ba sa mga espiritu yan, kaganyan. Hello. Pero wala nang nararamdaman pag kasama mo yung mga hindi nagsisimba. Masaya ka, delikado yung TV. Tuwang-tuwa ka kung kasama mo yung hindi ka nanalangin, walang pagkakaan, walang paglilingkod sa espiritu. Kaya mga kapatid, doon ka matutong umiwalay. At samahan mo yung mga tao, hallelujah, alam mo ginagamit ng Panginoon. Alam mo, ano yung Diyos sa buhay. Alam mo, hallelujah, na may kapangyarihan mula sa langit ng buhay. Ang dali lang! Ang dali lang! Hiwalay mo. Yung dapat hiwalay. Samahan mo ang pamilya ng Panginoon mo. Amen. Alam mo may mga nagugulong pamilya? Kaya pag tinanong yung anak, ano gusto mong maging? Gusto kong maging siya ang girl ko ay yung sa akin. Nakakainis yun. Diba? Pero ba't may nagugulong ng mga pamilya? Mas nakikisang-ayon sila sa hindi nila kapamilya ng mga kapatid. Doon tayo ng Panginoon Diyos. Kaya sabi ko kanina, di ba? Hindi lahat ng tatay mo. Diyan ba tayo mga kapatid? May tatay ka ba bilhin, pero lahat ng tatay mo, hindi. Malaking problema mo. Pag sinabi, Robin, may tatay ka, meron. Lahat ng tatay mo. Tatakal ng problema. Hello mga kapatid. Hindi niya ako naintindihan. Meron ka bang pastor? Ano, may pastor ka ba? Hindi ba kasagot? Meron. Pastor lang, pag kailangan ng panalangin. Kung may problema, pastor. Huwag ganun, mga kapatid. Pero hindi lahat pastor natin.
Pero dahil napasunod siya ng ibang mga pastor, imbis isa lang ang may problema. Lahat na sila. Sa Santa Cruz, mga kapatid, tayo lang. Amen. Amen. Kaya pag nagpapastor ako, sa kapag lang sundin natin, kung gano'n mga kapatid, Amen. nakalimutan nila sino. Pahalagahan mo yan. Dahil kaya mo lang maglakad, hindi mo na kaya ng magulang mo dyan. Dahil kaya mo lang magluto, hindi mo na kailangan ng magulang mo. Patulungan tayo ng Diyos. Sino ba tayo noon? Lagi ng alalahanin, sabi ko kanina, sino ba tayo noon? Nung walang nagturo sa atin, pinagtyagaan tayo turuan, makilala ang salita ng Panginoon, maunawaan ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Tapos sasamahan mo, yung mga hindi ka nagalangin sa'yo, yung mga hindi nagturo sa'yo, ang papahalagahan mo, yung mga tao hindi na sila samahan, hindi na nagayan, tinutulungan mo ba ikaw ay may problema, o tulungan tayo gusto ay nasisira. Kahit ang pamilya ng Panginoon, mga kapatid, tingnan ninyo, ilang panalangin lang ginawa sa kanila. Baka minsan lang sa isang tao. Pero ang totoo mong pastor, hindi pwede, hindi ka nang maisip sa isang araw. Amen. Hello? Ang totoo, kapamilya mo sa simbahan, sila yung mga nag-aalala sa iyo. Di ba mga kapatid, wala na sila noong una. Sila pa rin yung nasa isipan natin dahil ang pamilya ay pamilya. Pero sila, nasira na yung pamilya dahil iba na ang ilang sinasamahan. Kung dahil na dapat mga kapatid, hiwalayan yung dapat hiwalayan. Samahan yung dapat samahan. Tulungan tayo ng Panginoon. Kung marunong lang tayo sa dalawang ito, yung simple problema, hindi na sana lumala. Yung simple problema. Pero ang natin question ng kalooban ng Diyos ang mahalaga. Nandito tayo ngayon. Kung ayaw nila, hihiwalay tayo mga kapatid. At kung tayo ang natitirang pamilya ng Panginoon, manatili lamang tayo sa kalooban ng Diyos. Kailangan ng pag-aralan ko na makadali na. Hiwalayan yung dapat hiwalayan. Samahan yung dapat samahan. Amen. Nagtitintas ka ng destiny ka ba? Ang dami sa tingin pusok hindi. Naagasa na. Sino ang kasama nila? Hindi nila alam yung dapat iwasan. At hindi nila alam yung dapat nakita. Kaya ngayon ang buhay nila ay walang patutunguhan, mga kapatid. Hallelujah. Patulungan tayo ng Panginoon. Ngayon meron siyang pastor na ito. Hindi yung pastor na pinadala ng Panginoon ngayon. Meron silang mga anulan na ito. Ilang taon na ito ang patunayan nila. Na hindi sila iniwalahan ito ang pastor nito. Matagal na dito na kapatid. Ano man ang pagyo, pagsulo. Nandito pa rin. Dapat alam ninyo. Alam ninyo ang kasama ninyo. Alam ninyo ang dapat iniwasan. Huwag yan ang iwasan ninyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Huwag yan ang iwasan ninyo. Yan ang dapat yung kasama. Yan ang dapat yung kasama. Yan ang dapat yung kasama. Hallelujah! Matulog tayo! Siguro magaling na sila magbasa ng Biblia at pangalan yun. Hindi na nila kailangan na Malibig ako sa sila. Pag hindi mo alam yung dapat mong iwasan at hindi mo alam yung dapat mong samahan.
Salamat sa Diyos, napakasimuli ang pagtuturo niya. Amen. Kung gusto mo manabili sa Panginoon, iwasan mo ang iwasan. Amen. Samahan iyong dapat. Hallelujah. John chapter 15, verse 4 said, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered away. Huwag kang umiwalay sa kapag-Ingles ko, kapatid. Amen. Malalanta. And they gathered them and throw them into the fire and they burn. Sila ay masusulog. Ito maganda verse 7. If you abide in me, and my words abide in you, Amen. you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Hindi na ako magtatagal sa iyo lang. Ang talinahin ko yung kanya, talinahin at nagtalagay. Kung saan kayo makikramo na niya, hindi kayo makapagbunga, makasisa ka, asa na kaya ng libo. Siya ang libo ni Upas, na kayo nag-iisa ka. Yang talingin niya, ay kagdahin at magkipuhanan. Noong kayo nakipuhanan, ay hindi ka na Diyos. Adun to binibunga na. Tanwawana, lagbimitin tayo nililirap siya. Awan din maaaramid siya. Saan lang tayo kanya, may bilang akas ni isa ka, at mag-araw. Maunong naging ikakas-kasa ka, at may buong ka. No, ang tayo ay kaya, ang mulay ko ma. Ikagawang tayo kapsa. Alam na pa natin yung samahan natin, mga kapatid. Huwag tayong tayo kanya, kahit ang tayo na kayo isao. Dawatin niyo, ianyaman ang kaya niyo. Kaya ito, kada kayo. Mga kapatid, habang tayo lang, ay tama tayo. Habang tayo naririto, nakalugtong pa rin sa katawan ng Kristo. Amen. Habang nandito tayo mga kapatid, ang pinakamagaling na gagawa natin ay connect natin ang ating Espiritu, mga kapatid, hallelujah, sa Espiritu ng ating Panginoon Jesucristo. Sana hindi ka nandito para hindi connect ang sarili mo, hindi sana nandito ka dahil gusto mo, mga kapatid, hallelujah, na ikaw ay sumama to be connected, hallelujah, in the Lord Jesus Christ. Kaya yung tanong mo kanina bago ko magsimula, sino bang may gusto dito na manatili sa Panginoon? Hallelujah. Sino bang may gusto dito na manahan, hallelujah, sa Diyos? Nandito tayo mga kapatid, hallelujah, hindi para ihiwalay sa Panginoon. Alam niyo kung ba't tayo nandito? Hiniwalay tayo ng Panginoon sa sanglibutan sa araw na ito, mga kapatid, hallelujah. Nung wala tayo kay Kristo sa ganitong oras, hallelujah, iba ang ginagawa natin, mga kapatid. Pero salamat, hindi walay tayo ng Panginoon, mga kapatid, amen. At narito ba ngayon nakikinig ng salita? Narito ba ngayon na nananagin? Narito ba ngayon sumasamba? Narito ba ngayon gusto mo maramdaman muli ang Espiritu ng Panginoon na
narito tayo sa Lord, I am here. I want to be separated from the world. Hallelujah. I want to be separated, Lord. Hallelujah. Sa mga barkada ko nating manginginom. Well, Lord, I am here. Hallelujah. To be separated. Hallelujah. Sa mga tao hindi nagmamahal sa iyo. Sa mga tao hindi ka kinikilala. Sa mga tao hindi nagpapahalaga sa iyo, Panginoon. At ngayon I am here. Hallelujah to God. And we are here, church, to be connected in the body of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Narito ka, hallelujah. Connect yourself one more time to the body of Jesus Christ. Hallelujah. Dahil ayaw ko mawala, Panginoon. Ayaw ko mawala, Panginoon Diyos. Sa iyong kalooban. Ayaw ko mawala, Panginoon, sa kaligtasan. Ayaw ko mawala sa presensya mo. Oh Lord, I pray, hallelujah. Let me connect, hallelujah, in the Spirit of God, by the way of God, in the power of God. Alam niyo bakit may nawawala? Alam niyo bakit may naliligaw? Hinihiwalay na sila ng Panginoon. Pero ayaw pa rin nilang sumunod. Pinapasama sila ng Panginoon sa church. Pero ayaw nilang sumunod. Ang gagawin natin sa buwan ito, huwag natin sila nalayahin. Kung ayaw nila sa Panginoon, hiwalay tayo sa mga tao ayaw sa Panginoon. Kung ayaw nila ng word of God, hiwalay tayo sa mga tao ayaw sa word of God. At dito tayo magsasama-sama tayo. Magkakaisa tayo mga kapatid. Sasama tayo sa mga tao na sumasamba sa nag-iisang Diyos. Sasama tayo sa mga tao na nagmamahal ng Iso Kristo. Sasama tayo sa mga tao na nagmamahal ng salita ng Diyos. Sasama tayo sa mga tao Christos ng banal na Espiritu. Hallelujah. O manatili ka sa Panginoon. Hallelujah. Manatili ka sa Panginoon. Bakit? Pagkasama mo ang Panginoon, marunong kang umiwalay sa dapat hiwalayan. Marunong kang sumama sa dapat sumaan. Magiging kasama mo ang Panginoon. Kung kasama mo ang Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Lahat ay parang posible. Kapatid, dahil masagutan ng milagro, kung hinihingi mo, dapat mo lang matutunan para maging gusto ang Diyos. Humiwalay ka sa
Salamat